Abraham set 7 new lambs of the flock apart, and Abimelech said to Abraham, "What is the meaning of these 7 new lambs that you have set apart?" He said, "These 7 new lambs you will take from my hand, that this may be a witness for me that I got this right." Therefore that place was called Beersheba, because there both of them swore an oath. So they made a covenant of Beersheba. Then Abimelech and Phicol, the commander of his army, rose up and returned to the land of the Philistines. Abraham planted a tamarisk tree in Beersheba and called there on the name of the Lord, the everlasting God. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Okay, good morning po sa ating lahat. Bago ko po simulan yung introduction sa ating lesson, gusto ko buksan ninyo yung Ecclesiastes chapter 3, verse 11. So, Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, chapter 3, verse 11. So, ito po yung ating isa sa mga meditation verse natin for this class. So, Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Psalms, Proverbs, then Ecclesiastes. So, basahin ko po sa inyo. He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart, yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. So, ngayon po, sa pag-aaral po natin, ang ating pong Olam, hindi po ito yung character sa Gutom na ako. This is yung character sa Frozen. Anyway, this is one of the very few names of God na seldom nating ginagamit. Pero surprisingly, ang sabi sa Ecclesiastes, God had put eternity in our heart. The word olam is actually eternity. So, and it is, I think, I'm one way or another excited dun sa word na to kasi, na-realize na, I've heard this before, pero hindi siya ganun ka-significant when it comes to understanding the name of God, of eternity. We normally say He's sovereign, He's powerful, He's majestic. Pero, seldom natin gamitin na, when we are worshiping, your God eternal. Diba? And one way or another, I would understand that as human beings, yung limitation natin ng understanding ng eternity, parang ang hirap i-comprehend ng eternity para sa atin. Diba? Parang, we tried as many descriptions as possible. Narinig ko pa nga isang description yung isang ibon, lilipad mula sa Earth papunta sa buwan, na dadalhin bawat isa yung pinakamaliit na ibon, yung buhangin sa dagat, lahat ng buhangin sa dagat. Hanggang mailipat niya raw sa buwan, nagsisimula pa lang ang eternity. Diba? Isipin mo yung possibility of that. The possibility of eternity is always hard to comprehend. That's one thing that we have to understand. Yet, eternity is in our heart. Diba? Kaya ang tao maghahanap at maghahanap ng immortality. Diba? I remember when we were in China, we were privileged to live in 2 cities kung saan bumisita si Emperor Qin, isa sa mga emperor na nag-unite ng 3 kingdoms of China. Tapos nung naging na siya, yung alam niyo yung terracotta warriors, yung nahukay, na may mga statue ng mga massive graveyard na maraming soldier na statue. Yun yung graveyard ni Emperor Qin. Si Emperor Qin,
And known siya sa history na naghanap siya ng gamot for immortality. Yun yung niya, na panghabang buhay siya. So the first town where we lived in China, meron siyang isang tower doon na thousands of years old na, hundreds of years old na tower. Tawag nila Baota. Kasi every time na kung saan pumunta si Emperor Qin to look for the elixir of immortality, naglalagay siya ng tower doon. Naglalagay siya ng parang marker na galing na ako dito to look for it. So yung unang lugar na pinuntahan namin, ang pangalan is Nong An. Ibig sabihin, peaceful farm. Okay, Nong An. Wala siyang nahanap doon. Tapos the next time na napuntahan namin city, where we stayed for almost 4 years, the city is also the same place where pinuntahan ni Emperor Qin na para maghanap ng immortality. Tapos meron nag-suggest sa kanya, parang isa sa mga ministers niya sa court, na nung na-discover nila yung mercury kasi parang di ba, para siyang liquid pero metal, na yun daw yung magbibigay ng immortality sa kanya. Tatay. Mercury. So kaya nung nilibing si Emperor Qin, isa sa mga ginawa doon sa kanyang libingan, binuhusan ng mercury yung kanyang libingan. Kaya until now, doon sa Terracotta Warriors, yung libingan na lang niya ang hindi pa nahuhukay kasi so far puno pa ng mercury. It takes a while before mag-subside yung mercury. And again, that's a point. What's the point of the story? El-Olam, yung search natin for eternity, yung immortality. Diba? Bakit sa Amerika, obsessed na, Western countries, obsessed ang mga tao for long life? Diba? And sa mga bansa naman na hindi nila hinahanap yung long life, yun naman yung mga bansa na ang haba ng buhay ng mga tao, like Japan, di ba? Di ba? Para sa kanila, meron silang suicide culture eh. Mas okay pang mamatay ka na ngayon kaysa maghirap ka for eternity. Pero sila yung mahaba ang buhay. Di ba? Pero yung mga bansa na naghahanap ng immortality, sila yung maiksi yung buhay. Sila yung obese, sila yung pangit yung pagkain, yung fatty foods. But again, that's the irony of sinful heart. Diba? Yun yung makasalanan nating puso. Now, I'll just give you a brief background regarding Genesis chapter 21. Kasi kung babasahin natin yun, medyo may mga conflict of, hindi mga conflict, parang may mga conflicts doon na parang grabe naman si God, parang ganito, hinayaan niya mangyari yung mga gano'n. Pero gusto ko lang po ipaliwanag, yung verses 1 to 21, we know na nagkaroon ng conflict si Hagar at si Sarah. Kasi nakita ni Sarah na tinatawanan ni Ishmael si Isaac. So parang nagalit siya, sabi niya kay Abraham, palayasin mo na yan. So distress si Abraham ng time na yan kasi anak niya rin yan eh, di ba? Pero nung time na yun, sabi ni God, don't be distressed. So pinaalis niya, binigyan niya ng tubig, ng pagkain, pero they wandered in the desert. Pero God also protected Ishmael. Kasi yun naman ang pangako niya kay Abraham. At the same time, this was also an opportunity na ipakita ni God na although definitely hindi na ito nakita ni Abraham or posible na balitaan niya, but nag-flourish naman si Ishmael kung saan siya dinala ng Panginoon. Now, to the background ng background ng 22 to 24, the story was actually, remember dun sa El Elyon, ang bumisita kay Abraham si Melchizedek, yung high priest and king. Tapos ang declaration niya, God is with you. No doubt that God is with you. This time naman, si Abimelech, also a known king, pero later on, he corrupted Israel. Okay, isa sa mga naging dahilan kung bakit nakurap ang Israel. The same thing, nakita niya na very flourishing ang lahat ng gawin ni Abraham successful. Okay?
Parang yung ikaw na talaga ang anak ng Diyos. Parang ganun ang declaration ng mga hari sa paligid niya. That even Abimelech, na may not necessarily believe in God, lumapit kay Abraham at nagsabi that indeed God is with you. So nagkaroon sila ng covenant sa Beersheba, pero naroon din sila, before sila nagkaroon ng covenant, medyo may konti silang diskusyon. Kasi yung well na hinukay ni Abraham, sinakop ng mga tauhan ni Abimelech. Sabi naman ni Abimelech, hindi ko alam yun. Pero sige, maghihingi ako ng tawad sa iyo. Despite na humingi ng tawad si Abimelech, alam nyo, this is the funny thing. Si Abraham pa ang nagbigay ng regalo kay Abimelech. Pero sinabi niya naman ni Abraham na, let this yung E-W-E, yung lamb, ang hirap eh, female lamb. Actually, babaeng lamb lang po ibig sabihin ng yung lamb. Yung lamb, babaeng lamb lang po ibig sabihin nun. Ito yung 7 na lamb, binibigay ko sa iyo, na let this be a witness as our covenant na ako yung naghukay ng well na yan. Diba? Of all the ang nakasakit sa kanya, si Abimelech, pero siya pa yung nagbigay ng regalo. And that was a gesture na sa mga, again, nga po ang ibig sabihin ng 7? Diba? Perfect, diba? So, yung lamb was actually, kaya babae ang pinili, it means peace. At the same time, to nurture. So, yung 7 na yon, pwedeng mga anak na mga gagamitin ni Abimelech sa sacrifice para kay God. So, yun ang nagbigay, yun yung reason kung bakit siya nagbigay. Then after that, he worshiped God and planted a tamarisk tree in Beersheba. It is one of the desert tree na medyo matagal tumubo. Hindi siya tama. Hindi siya yung pampahansin. Tamarisk tree. Pero after niyang itanim ito, he declared, the Lord, the eternal God, the Lord El Olam. So, and this was the first time that the scripture actually declared the eternity of God. Although, sa simula pa lang naman, implied na yung eternity ni God. Okay, you have to understand, implied na yung eternity ni God sa simula pa lang. But a declaration, this was the first time that the term El Olam, and there was a peaceful sojourning, yung naging peaceful yung buhay ni Abraham. Now, let's look into deeper yung idea ng pagtatanim ng puno. So, you have to understand, nung panahon na nila Abraham ng time na yon, yung isa sa mga kultura nila is yung maglagay ng mga spiritual markers. Kung saan kumilos ang Panginoon, diba, carry out stones, so that when the next generation asks you, kultura nila na for everything, ang tawag dito, spiritual landmarks. Na I came across a spiritual landmark dun sa isang Bible study material from CSN, yung Experiencing God, na ang sinasabi doon, magandang balikan yung spiritual markers mo that regularly, you go back to where God gave you a turnaround sa buhay mo, sa mga pag-aaral na ligtas ka, may miracle na nangyari sa'yo, tinawag ka sa ganito, pumunta ka sa ganito, ni-reveal ka ng ganitong verse para sa buhay mo. So, yun yung spiritual markers. Now, the same thing, hindi bago yung ganong idea into the Old Testament. Now, for the purpose na i-declare ni Abraham na God eternal through a tree, di ba? Para ipaalala, I'm really sure na ang dahilan nun, dahil dun sa pangako ng Diyos that you will be the father of all nations. Nababalikan itong tamarisk tree na ito yung ipinangako ng God eternal sa akin. Bakit naging peaceful? Kailangan magkaroon ng maraming anak or descendants si Abraham. And that only happens when everything is peaceful. Di ba? Na hindi nagkakagulo yung mga tao. But you have to understand, after Isaac, Ishmael,
nagkaroon ng struggle, di ba, between Isaac and Ishmael. Actually, hanggang ngayon, hindi ko pa rin maisip bakit ito yung ginagamit ng mga Muslim na sila ang galing sa lahi ni Ishmael. There's no proof. Okay? Yung mga Arab nations, na sila daw yung descendants ni Ishmael. There's actually no direct proof to that. But yes, yung mga Hudyo at saka mga Muslim, nagkakaroon sila ng Arab. But you have to understand, before Islam, Arabs and Jews would live together in harmony. Sa Middle East. So, distorted yung ganong type of history. But you have to understand that again, kaya natin binibigyan lahat ng konteksto, even the words that's being used in the Bible, so that we fully understand kung paano kumilos ang Diyos. Now, let's ask this question. Tutuloy ko muna. Now, yung Hebrew context, olam, it means everlasting, never fades. Diba? So yung sinasabi ron, although it was also used in Psalm 90 or chapter 90 verse 2, everlasting, the same word olam, to everlasting, okay, you are God. Ibig sabihin, walang katapusan. And again, para sa ating ordinaryong tao, hirap i-comprehend no word na walang katapusan. Kasi, one thing that dictates us, tayo, sooner or later, mamamatay tayo. Hindi pa naman natin alam kung ano yung meron dun sa kabila. Di ba? So, alam lang natin, based on scriptures, ano meron sa kabila. But we have never experienced that. So, God is an everlasting God who does not grow weary. So, yung tamarisk tree kasi, pag tinanim mo yun, hindi mo kailangan tubigan. Tutubo yun doon. Matagal nga lang, tutubo yun. Yun yung purpose nun. Kung bakit sa dami-dami ng puno, tamarisk tree yung pinili ni Abraham. Is to prove that God will not go weary. Diba? Yun yung purpose nun. Now, so let's ask this question. Bakit mahalaga para kay Abraham na maalala ang Diyos ay eternal o walang hanggan? Diba? Of all the things na ipinangako sa Kanya, yung eternity ang importante para kay Abraham. Diba? Yun yung pinangakuan siya ng Father of all nations. Pero tawagin ko siya, diba? Pero dun sa mga nangyari sa Kanya, even with the El Shaddai, El Elyon, ito yung merong marker of eternity. Diba? Ito yung may marker na base dun sa kanyang na-experience. And to the fact na ito ay hindi direct experience na yung katulad lang nagpakita yung mga angels sa kanya or literally voice from God. But it is a situation, a circumstance. Di ba? Na bumisita lang sa kanya si Abimelech. Di ba? And for the purpose that to declare that whatever you do, indeed God is with you. Di ba? So bakit nga ba natin, tulad ni Abraham, bakit importante na maalala natin that God is eternal? The first root for that is para ipaalala na laging andyan ang presensya ng Diyos. Di ba? This is I don't want to, I know some of you would look into YouTube videos ng mga worship ng ibang yung magsasabi, kaya hindi nyo nararamdaman ang presensya ng Diyos kasi may kasalanan kayo. Di ba? Or hindi mo na nararamdaman yung presensya ng Diyos kasi hindi mo alam ang will niya para sa buhay mo. Or nilalabag mo yung will niya. Or to the extreme, hindi nyo maramdaman ang presensya ng Diyos kasi hindi kayo nag-iikapo. Di ba? Meron po gano'n. Di ba? Patay. Di ba? You have to understand that the presence of God has nothing to do with our emotions or our situation. Kahit anong gawin natin, i-deny natin lahat ng existence ni God, His presence is still there. Di ba? Pero dapat nating maintindihan na yung presence niya is most present. His presence is most present to our obedience. Diba? Yung ating pagsunod, doon ang presence ng Panginoon.
Di ba? I would understand na tayo mga tao, hahanap at hahanap tayo ng tangible evidence. Kaya hanggang ngayon, di ba, napakalaking movement pa rin ng signs and wonders pagdating sa Christian faith. Di ba? Hahanap tayo ng tangible effect. Pero sabi nga ng isang theologian, the evidence of faith, and I would say, dadagdagan ko po yung the evidence of the presence of God is a changed life. Yun yung pinaka matinding measurement ng presensya ng Panginoon, yung nagbabagong buhay. Diba? Kaya nga sa verse 22, ng panahon na iyon, si Abimelech at si Phicol na kapitan ng kanyang mga hukbo ay nagsalita kay Abraham, sumasa inyo ang Diyos lahat sa lahat mong ginawa. Bakit kaya sinabi ito ni Abimelech at saka ng kapitan niya? Diba? Because they see what God is doing in the life of Abraham. Even to the old age na nagkaroon pa siya ng anak. And I would say that during that time na binisita siya ni Melchizedek, hindi naman mag-o-offer yung Melchizedek ng wine and bread nang hindi niya nakikita yung obedience ni Abraham kay God. Don't take me wrong, Abraham is not a perfect person. Dito pa nga lang sa awayan ni Hagar, the fact that na nag-give in siya doon sa gusto ni Sarah na to sleep with a slave, di ba? He's not a perfect person. He's also fallen like us. Pero nakikita ng mga tao sa paligid niya, why would they come to him and say that declare these things? Especially with Melchizedek, who is a high priest. Di ba? Hindi lalapit ang isang high priest ay, I'm a high priest. Dapat si Abraham ang lalapit sa kanya. Di ba? To declare God. But it is Melchizedek who did that. So yung presensya ng Panginoon is most present in our obedience, in our changed life, which is evident to sa ibang tao din. Di ba? Yun yung presensya ng Panginoon. Kaya nga yung sinasabi ni Kristo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng panahon. Pero you have to understand, ano ang laging sinasabi ni Kristo sa kanyang mga disciples? Kung minamahal niyo ako, susunod kayo, di ba? And that's the presence of God. So, wag kayong panghinaan ng loob na dumarating sa mga punto na hindi natin naiintindihan lahat ng nangyayari. Believe me, I've been there. So many times in my life that I have been there na hindi ko naiintindihan yung nangyayari. Di ba? And to the fact na I remember yung uncle ko na very close to my dad and to my mom na na-stroke siya tapos na-coma. Na ang laging hiling ng mga kamag-anak ko, ipag-pray ko yung uncle ko na gumaling, dumilat. Diba? Parang people are asking for a miracle, pero sino ako si Jesus Christ? Pero parang may pressure sa akin. And there's also pressure in me na, Lord, please naman isingin mo ito. Pero to the point that it didn't happen. I'm the one who pulled the plug, literally. Who pulled the plug for everything. Kasi nag-decide na, wala na. Diba? And I would say that during that time, I cannot feel the presence of God. When my father died, diba? Gusto ko umiyak, but there was a time na I cannot feel the presence of God. But in all those situations, wala naman hihingi ng Diyos maliban dun sa puso ko na isusuko ko sa Kanya. That in every situation, I'm fully surrendered. Diba? Na hindi magbabago yung relasyon ko dapat sa Kanya. Diba? At tatandaan mo na Jesus Christ Himself, until to the end of time, I am with you. What more can we doubt to that? Kaya nga mga kapatid, na ang presensya ng Diyos, hindi laging katumbas na maginhawang buhay. Okay?
Pag sinabi ko maginhawa, hindi lang yung may maraming pera. Walang problema or something like that. Pero dulot nito yung peace of mind, mapayapang pag-iisip. And that's also a measurement of your obedience. You obey because you have a peace of mind to do this. Diba? You obey because you have peace in your heart that this is the right thing to do. Diba? So I remember when I was asked by my former boss sa China na nung panahon na nandun po kami sa China, my Chinese boss, yung unang-unang boss ko, has a strong connection with the Chinese police. At marami mga police noong time na yun, for some reason, gusto magmay-ari ng imported car. Pero sa China, may privilege lang na magmay-ari ng imported car is yung may foreign passports. So gusto nilang gamitin yung passport ko para mag-smuggle ng imported car. Okay? So, sinasabi sa akin yung boss ko, parang ginigilty pa ako. So alam niyo, if you give this favor to this policeman, to this commander, maybe you could get a visa for a long time. Parang mga ganung bagay. But for some reason, in my heart, it doesn't sit well to do that. Diba? Parang, sabi ko sa loob ko, Lord, you're the one who sent me here. Kung ikaw din ang mag-aalis sa akin dahil wala akong visa, so fine, so be it. Diba? And I said no. And it started falling apart. My relationship dun sa boss ko started falling apart starting that. Diba? We left the city in a hurry. Yung panahon na yon, we came back to the Philippines after our first deployment. Yun din yung boss ko na 8 months akong hindi pinasweldo. Diba? So, I could have gained the favor of a man. Pero, it doesn't sit well in my heart that this is the right thing to do. Sabi, the presence of God is the refreshment of the soul, the terror of the wicked, and the strength of the righteous. Take note of that. The presence of God is a terror to the wicked, yung presensya niya. Diba? But it is a strength to the righteous. And that's the point that I was given yung presence of God that has given me the strength to say no. Diba? So, yun yung presence of God. For us to have the peace of mind to do what is right. And the same thing, I believe, the same thing for Abraham. Yung nadidistress siya dun sa awayan ng kanyang mistress at saka ng kanyang asawa. Di ba? Oh, so, God gave him the peace of mind. Sige, sumunod ka sa akin, ipagawin mo. Diba? And if you look at carefully yung life ni Abraham, it's actually, sorry for the word, it's full of stupidity and full of foolishness. Diba? Yung sabihin mo pa naman sa asawa mo na, sige, sleep with my slave so that magkaroon na tayo ng anak. Diba? Nung nagta-travel sila, don't tell that you are my sister. Diba? You have to look at that, diba? So, and yung nakikipag-away siya, nakipag-kera siya, it doesn't, but again, his desires God to obey God. Kasi nandun yung kanyang strength. And the next truth, mga kapatid, bakit ka-importante para kay Abraham? Para ipaalala na hindi nagkukulang ang Diyos sa kanyang mga biyaya. Diba? And, yes, during that time, we can say that Abraham is wealthy. Diba, na mayaman. Possible mayaman siya. The fact that he could give 7 female lambs. Malaking bagay na yon during that time. Pero, sa verse 28 to 30, sabi rito, nagbukod si Abraham ng 7 babaeng kordero sa kawan. At sinabi kay Abraham, ano itong 7 babaeng kordero na iyong ibinukod? Sabi ni Abimelech. Sabi ni Abraham, sabi niya, itong 7 babaeng kordero ay iyong kukunin sa akin upang ikaw maging saksi. Saksi ko na hinukay ko ang balong ito. Kung tutusin, si
Si Abimelech dapat ang magbayad kay Abraham. Diba? Kasi siya yung nagsakop ng ano. But you have to understand na ang importante kay Abraham, yung peace. And yung obedience niya kay God. So he's willing to give up whatever things na kailangan niya, na importante sa kanya, so that whatever na kailangan mangyari sa buhay niya, na will ni God, kailangan mangyari. And the same thing, there are things in our life that we have to give up so that the will of God can happen in our life. Isa na doon yung ating kasalanan. Hindi ko sinabing kailangan maging perfect ang buhay natin. Pero just every day that we recognize that we are sinful is an opportunity for us to give up and surrender to God na para mangyari yung will niya. Hindi naman pwedeng our body, our mind, our heart occupies sin in His will. Diba? Hindi pwede yun. Kaya nga kailangan araw-araw nakikipaglaban tayo na yung kalooban ng Diyos, yun yung nangunguna sa buhay natin. Diba? Araw-araw makikipaglaban talaga tayo para doon. Kaya yun yung proof na hindi nagkukulang ang Diyos. The fact that every day you will fight for what is true in your life, na especially na tungkol sa katotohanan ng Diyos, that's a proof na hindi nagkukulang ang Diyos. May kulang man yung yung parang paminsan-minsan yung pag magsasaing na, uy, wala nang bigas. Most of the time it's neglect na nakakalimutan namin tumingin na. Diba? Yung lalagyan po kasi namin, yung parang pinipress lang na gano'n. Hindi mo nakikita kung may laman eh, di ba? Hindi ka tulad yung doon sa amin na yung sa sako lang na dati tinatakal mo. Alam mo kung mauubos na, alam mo na kung bibili ka na ng bigas, di ba? Parang paminsan-minsan pag sinasabi na ako ni Grace na, uy, wala na tayong bigas. Hindi ba, naghihirap na ba tayo? Wala tayong bigas. Di ba? But the point is, I would still understand that I'm thankful even to the time na, sige na nga, magbubuhat na naman ako ng 10 kilong bigas. That's just a realization din na every day, hindi nagkukulang ang Diyos because He needs to keep me alive. Diba? Ang samaman doon. He needs to keep me alive. Me as a sinful person, na selfish, sinful person, God wants me alive. So that patunayan niya na hindi nagkukulang ang Diyos sa buhay ko at sa buhay ng ibang tao. Diba? It's hard to fathom, it's hard to understand na pag sa punto na magbabayaran na tayo ng bills, diba? Sa mga punto na nagkukulang ng and there would even be time na magbabattle ako na mag-aantay ba ako ng jeep o sasakay ako ng movie. Diba? And then, sasakay ako ng van o mag-jeep ako. Pero pag nag-jeep ako, layo na lalakarin ko eh. Diba? And to the point na still I have to be thankful. Diba? Still I have to be thankful na meron akong dahilan kung bakit ako nag-iisip ng ganito. Because I need to fight every day to prove na hindi rin nagkukulang ang Diyos sa akin. Na papaniwalaan ko yung katotohanan na wala man laman yung wallet ko, but He has proven to me that He is there to sustain me. Diba? Mahirap mapaniwalaan. Hebrew chapter 13:20, ngayon ang Diyos ng kapayapaan na nagbabalik sa ating Panginoong Hesus mula sa patay sa pamamagitan ng dugo na walang hanggang tipan. Why did I put it there? I put it there kung God is powerful enough to resurrect kasi it is part of His promise, Jesus Christ. Ano yung dahilan niya na ipagkait yung biyaya para to sustain your life? Diba? Again, we have talk about jobs, we have talk about, diba, naiinis na tayo sa gobyerno na
tuwing bibili tayo, 12% kagad yung ibabawas sa, di ba, yung itataas ng presyo na pabibilhin natin. May mga ilang nagpapakasasa. Tayo, hirap na hirap tayo up to the last 25 centavo. Di ba? Para lang to survive. And mapapaisip ka, what more yung mas mahirap pa sa atin? Ano ka magagalit? Lalo ka maiinis. And wala naman po masamang magalit. Hindi ko sinasabing hindi kasalanan. Pero you have to understand that we have to abhor evil. Magalit tayo sa evil. Magalit tayo sa kasalanan. Magalit tayo sa corruption. Magalit tayo sa mga taong gumagawa ng mali. Diba? Pero we have to understand at the end of the day, these things happen. Despite these things happening, buhay tayo. Diba? Kaya mga kapatid, wag natin, let me emphasize this. Sa mga panahon na kaya nating bitiwan ang mga kinikilala nating yaman, mas nakikita natin ang lahat ng bagay ay pagpapala ng Diyos. Kung hindi mo kayang bitawan ang bagay na to, hindi mo siya kayang kilalanin pagpapala ng Diyos. If you cannot surrender these things, you have to understand this, whether it is family, relationship, whether it is a job, whether it is money, kung hindi mo siya kayang bitiwan, hindi mo siya kayang itratong pagpapala sa Diyos. Dahil kung hihigpitan mo yung mga kapit mo sa mga bagay na ito, it hardens your heart na to claim na ikaw ito. And there's nothing in this world that we can claim that is ours. Whatever it is. Pansinin ninyo, sa mga panahon na kaya nating bitawan ng anuman sa bagay sa buhay natin, yun din yung mga panahon that we will have the peace of mind in our heart. Especially if it's obedience. And the same thing, di ba? Yung sinabi ko sa inyo na nag-slide ng papel yung kaibigan ko kasi we have a project that we could. But I have a peace in my heart na kailangan kong pumunta sa China and I have to do this. Kailangan ko iwanan yung trabaho na yun because this is what God wants me to do. I'm not saying na lahat tayo yun ang gagawin, but there will be situation in our life that we have to give this up because parang kailangan ko i-give up yung pagiging artista para maging pastor. Diba? Yun eh. Diba? So, sana celebrity pastor ako katulad ng boss ko. Diba? But, no. Kidding aside, that's a reality. You have, believe me in this, the more that you could give up and surrender things, the more that you will have peace in your heart. Kasi wala kang papakialamanan maliban doon sa kung anong ibibigay ng Diyos. Diba? Adrian Rogers, sabi niya, the God who made you also sustains you. And the covenant He made with you will last for all eternity. Ano ba ang covenant sa atin ni God? The salvation that He has given to us. He promised that anyone who calls upon the name of Jesus Christ will be saved. Yeah, that's His covenant to us. Ano pang bagong dahilan para hindi kayo sustain? Minsan yung sustain na iniisip natin, yung sustain na nakakain tayo, may trabaho tayo. Sometimes sustains means we have to die. We have to give up our life. Kasi mas maganda yung buhay dun sa kabila. Diba? So, think about this. Hindi mo siya ituturing na pagpapala kung hindi mo rin siya kayang bitiwan. Okay? Last, para ipaalala na bawat hininga natin ay nakalaan sa pagsamba sa Diyos. Diba? That's the same thing. Ang reason kung bakit they create spiritual markers, yung bato, 12 stones, bring these 12 stones, put this, do that, yun yung mga sinasabi doon sa mga sa Old Testament. Is para ipaalala na lahat ng ginagawa mo, yung just your existence alone should be dedicated to worship God. Diba? Yung puno na magsusurvive,
That's a symbol na wala namang magpapasurvive sa puno na yan maliban sa Diyos. Diba? Wala namang magsusustain sa puno na yan maliban dun sa Diyos. Sino ba nagpatubo ng mga damo dyan sa paligid? Diba? You have to understand that God had put everything into order. Kaya nga yun yung puno para itong puno na to, mabubuhay to under God's provision. Under God's sustenance. So yung existence ng puno na to should only declare God. And the same thing with us. Our existence should only declare the truth and worship to God. Wala nang iba. Yung bawat hininga natin, yun ay nakalaan sa pagsamba sa Diyos. Kaya sabi, verse 33 and 34, nagtanim si Abraham ng isang punong kahoy na tamarisko sa Beersheba at doon ay tinawag niya ang pangalang Panginoon, ang walang hanggang Diyos. At si Abraham ay tumira ng maraming araw bilang isang dayuhan sa lupain ng mga Filisteo. Okay? You have to understand na of all the things na pwede mong gawin, pwede ka magtayo ng temple, pwede ka magtayo ng altar, that would last long. Puno ang tinanim niya. To remind him, I do believe to remind him that life would only be sustained by God. So yung existence ng puno na to declares who sustained that tree. Sino ba nagsusustain sa atin? And that's the purpose na bawat hininga natin should only be for God. Diba? Kaya, Revelations 1:8. Ako ang Alpha and Omega, ang siyang kasalukuyan, nakaraan, at darating ang makapangyarihan. But if you already believe that He won everything, diba? That He's already victorious, ano pa bang hindi natin pwedeng sambahin sa Diyos? Kung Siya yung Diyos ng nakaraan, yung Diyos natin ngayon, yung Diyos na paparating, and we already believe, ano pa bang hindi natin kayang ibigay sa hininga natin? And that's also a reflection to me that, Lord, I would ask things to God, pero I would also ask things, what do I need to surrender? Hindi kapalit para doon sa hinihingi ko. Pero, again, hindi pagpapala yun kung hindi ko siya kayang bitawan. Hindi pero para kapalit doon, but to understand the truth about God, that God is the one na nagsustain ang buhay ko. So, wala akong dapat itanggi, wala akong dapat hindi pwedeng ibigay sa Kanya. And even to my last breath. Diba? Nung bata-bata pa ako, wala pa po akong anak. Gusto ko mamatay sa mission field. Diba? Parang mission hero. Diba? Parang gano'n. Hindi pala yun. It doesn't evolve that way. That God will sustain you. God will let you struggle. God will do this. So that He can put you in a situation na lahat ng hininga mo, lahat ng pagkatao mo, pagsamba sa Kanya. Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan na kailanman, hindi mo pwedeng sambahin yung mga bagay na pansamantala lamang. Diba? Hindi mo masasamba anything that is temporary. You could only worship what is eternal. And that's the reason why Abraham declared God is eternal. Kasi yun yung pwede niyang sambahin. He cannot worship anything that is temporary. He cannot worship the foreign gods. He cannot worship a king because they're all temporary. He can only worship what is eternal. We can only worship what is eternal. Kaya nga dapat lahat ng hininga natin para sa Kanya. Diba? So, pagpapaalala yon kay Abraham that you can only worship an eternal God. And if you don't believe that God is eternal, you cannot worship Him. The same thing why we have the church right now. The church exists because we believe in the eternal God. Okay? You have to remember that. We exist as a church. We exist as a community because of an eternal God. Diba? Huwag natin kakalimutan yon. Billy Graham, when we worship God, we are lifting our hearts
out of time and into eternity. Di ba? Isinusuko natin yung puso natin sa kung ano man ang temporary sa mundong ito para ibigay dun sa bagay na eternal. Yun yung sinasabi ni Billy Graham dito. Pag sumasamba ka sa Diyos, di ba, isinusuko mo ang mga bagay na temporary so that you can have what is eternal. We cannot have anything eternal not unless we believe in an eternal God. And we cannot worship God not unless we believe that He is eternal. That He is for eternity. Diba? His holiness exists because of eternity. Diba? His love, kung sino si God, everything that we define, all of it encompasses in this eternity. Diba? Yun yung character niya, yung character of His love. Kaya hindi natin pwedeng sambahin ang Diyos. Hindi natin pinaniniwalaan na yung pag-ibig niya hindi natatapos. Yung awa niya, yung mercy niya hindi na uubos. Yung pasensya niya hindi na uubos. Diba? Na yung biyaya niya hindi na uubos. Again, we cannot worship God unless we believe that He is eternal. We cannot worship anything that is not eternal. Kaya mga kapatid, let's always remember that Abraham did this so that he can always feel the presence of God and honor God's blessing at the same time so that he can worship. He can worship a God who is eternal. Again mga kapatid, balikan natin. Ecclesiastes 3 verse 11. Sabi dito, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart. Yet so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. We are designed for eternity. The biggest question is now, where? Which eternity? Destruction or life? Knowing that God is eternal is enough reason to live purposely for Him and Him alone. Him and Him alone. And that's also the declaration in Abraham. Him and Him alone. Manalangin.